wala daw ibabalik na pera si Saldico dahil wala siyang nakulimbat. Pakinggan natin. Balik na anumang pera Ma'am ang Chona. ugaling si Zaldico dahil wala naman daw siyang nakulimbat sa anumang proyekto. Ayon yan sa kanyang abogado, humihingi na rin ang Interpol ng karagdagang impormasyon sa NBI para sa Red Notice request sa dating kongresista. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Si Bongo magaling magpainom ng gamot, mga 16 pieces at magsuot ng tsinelas kahit nakasuot ng sapato. Hindi na magsusuot, wala. Nakita ko wala siyang tsinelas doon. Sabi ni ni dating executive secretary, wala daw siyang tsinelas doon. Ang ng Interpol, bullshit! Si Bato naman, di ba? Punta na tayo rito kay Saldico. Hanggang ngayon missing at hindi pa rin naaresto ang pugante at dating congressman na si Zaldico sa kabila yan ng patong-patong na akusasyon at kaso laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Dito lang nakaraang buwan isiniwalat ni Interior Secretary John Vic Remulla na humingi umano ng tulong si Ko sa isang pari para sa kanyang pagbabalik bansa pero itinanggihan ng kanyang abogado. I deny that. Initially, I said that I'm the only one authorized as far as I know to speak for him. Yes. And then, sinabi ng someone, one of the Remulla said na, the priest. So, One of the Remullas. Ito mukhang matikas tong abogado na to no? Tamo, kumaga parang may authority lagi dun sa kanyang mga statement yeah, Kim, sabi ko, may pinadala ka ba na priest? Sabi niya, wala. Ang pinapadala na priest, ikaw lang. Wala ka pinapanegotiate. Not even feelers. Kinumpirma naman ng National Bureau of Investigation na kumakalap na ng karagdagang dokumentong Interpol para sa Red Notice request ng gobyerno laban kay Ko. Sa Portugal umanahuling na-trace ang dating kongresista. Ayon sa Bureau of Immigration, tumutulong na rin sila sa pagkalap ng intelligence report sa kinaroroonan ni Ko. Pero kahit raw ang legal counsel ng dating kongresista, hindi raw alam kung nasaan ngayon si Ko. Pero nang tanungin kung uuwi pa ng bansa si Ko. Pero ang yun ang okay. So, the day after, nagsabi si let's say, nung isang araw, nagsabi si John Vic Remulla. After pagsabi ni John Vic Remulla na ng police, immediately he managed to contact his client, no? Yun ang ron Eventually, if you will remember, I've always... Hindi ko alam, no? Pwede ba yun? Yung mga natin dyan, legal luminaries dyan sa baba. Pwede ba yun? No? Bigla na lang hindi ba pwedeng yun, pilitin yung abogado para magkaroon ng contact? Anyways, so eventually, if you remember, his primary concern is his safety. Eventually, he will because he has to. I've always said that the primary concern is his personal safety. And eventually, he will because he has to. Naharap sa mga kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act si Ko, pero wala raw mangyayaring restitution o pagbabalik ng pera mula sa dating kongresista. What do you restore if you didn't take anything? Ain't gonna happen. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po para sa mga... Ganun talaga, no? Wala. Hindi daw magbabalik si Saldico. Pinanindigan niya na, no? Doon sa kanyang mga videos kung saan sinasabi, no? At maraming nagkakastigo nga nung naglabas siya ng part 1, part 2, part 3, and hanggang part 3 lang yata. Meron siya rin sinasabi na hindi talaga siya. Diba? Hindi siya kumuha ng kahit ni kusing. Pero lahat pinagbintangan, siya lang ang hindi. So, ayan Boss J.M. Martins, kapag pinatawag yung attorney ni Saldico at tinanong kung nasaan si Saldico at tumanggi, pwedeng kasuhan ng obstruction of justice. Kung ipapatawag. Boss Venzer. Shout out. Chinador Marcobeta. Ayan, sabi ni Boss B, 2:30 a.m. sa pusong reporter ngayon. Ay. May tsura, no? Mga impormasyon dapat ninyong malaman, mag-follow. Punta na tayo din sa susunod. Magandang umaga po, Atty. Banda. Boss Rolando, watching from Abu Dhabi. David Nagriaga sa impeachment complaint po against VP Sara. May nag-approach na po ba sa inyo kung willing siya o mag-appear siya kung sakali po na ipatawag siya sa Kongreso?
Alam niya, no, kasi nag-aral naman ng abogasya yan. Alam niya the fact na nag-issue Sino to? Madriaga, ready to testify in impeachment proceedings versus VP Sara. Okay. execution ng affidavit, pwede siyang ipatawag sa Kongreso, sa Senado, or sa Ombudsman. So yung willingness niya, yes. Basta makareceive siya ng subpoena or patawag, mag-a-appear po siya. Pero meron na po bang lumapit sa inyo? Ay, wala ko. Sabi ko nga sa inyo, nung may file itong impeachment na to, hindi ko nga namin alam na gagamitin. Sa news report ko lang nalaman na ginamit pala nila as one of the grounds. Okay. I think ito yung abogado ni Madriaga. Di lahat ng makapili nakasuot ng bayong. Yung iba nakasuot ng pilukan. After filing, wala akong lumalapit na i-ready na or what. In fact, mula nung may file yung impeachment, hindi pa kami nagkakausap kay Ramil. Although, of course, napabalitaan niya sa TV, yung mga news reports. Pero wala pang lumalapit kahit sino po. Kung sakali po that this goes to trial, ready naman po Aba, di ba nakakulong si Madriaga? Nababalitaan sa TV. Sosyal. to present lahat ng video, photos, and lahat ng documents na meron. Yes, kaya nga ho, yung efforts namin na makuha yung 3 mobile phones niya, sa ating attorney, makuha mo lang yan, andyan lahat ng ebidensya. Kaya, of course, we will exert our efforts na kung hindi namin makuha yan sa paraan namin, at least the impeachment court can subpoena, can order the court to surrender the 3 mobile phones for forensic examination. Yes. Attorney, ako po si JC Cosica from Tipo. Pinaplano na mag-apply sa Witness Protection Program and you mentioned your camp is seeking din na mailipat siya ng facility. Saan po ito? Well, kasi ang policy ng court, ang lahat ng detention prisoner, pending trial, laging sa BJMP yan. Hindi ka pwede mag-request ng special treatment sa Camp Crame or sa NBI, kahit na sabihin mo may threat sa buhay mo. Nangyari yan lately sa denial ng Sandigan Bayan sa isang motion ng senator na ilipat sa Camp Crame. So the only way na malilipat ka ng detention is, number 1, kung magkakaroon ng Quadcom, pwede kang kunin ng Quadcom, ilipat yung detention mo from BJMP to the Congress or the Senate, or kung magka-qualify ka sa Witness Protection Program, in which case, yung TOJ pwede ka nilang ilipat ng detention at a place na sila na nakakaalam. Na hindi ka palitan yung pag-urong ng demanda. Ililipat ka lang para ma-secure yung safety mo while awaiting ng trial dun sa binibig mo. Pero Okay. sir, why do you seek to apply for WDP? Well, number 1 yung safety, no? Kasi gusto niyang total may affidavit na siya. Ipapayag lang naman. At kung mag-qualify siya sa WDP, of course, we will request ng separate detention. Pero, if magkaroon agad ng, let's say, ng Quadcom Part 2, at kunin naman yung detention niya from the BJMP to the Congress, why not, di ba? Pero in the meantime, we will explore yung possibility na subukan natin mag-apply sa WPP for purposes ng statement. Thank you. Okay. Oh, ayan. So, Madriaga ready to testify in impeachment proceedings versus BP Sara. So, yan. Magandang kaabang-abang din na naman yan, no? Kagaya nga nung nangyari last week dun sa impeachment ni PBBM, no, na kung saan binasura